Sa puso ng Central Europe, may isang bansang kapag tinapaktapakan mo ang mga lumang kalsada, pakiramdam mo, bigla kang napunta sa medieval movie. Kulang na lang may kabalyerong humahabol sa iyo. Ito ang Czech Republic na tinatawag din Czechia. Isa itong landlocked country. May populasyon itong mahigit 10 milyon. Napapalibutan ang Czech Republic ng Germany sa kanluran at Austria at Slovakia sa timog. Hindi ito kalakihan kumpara sa ibang bansa, pero siksik naman sa kastilyo, lumang gusali, kasaysayan, teknolohiya, beer at mga tourist trap na handang kumagat sa wallet mo kapag hindi ka alerto. Madaling libutin ang Czech Republic at kadalasan ang unang bagsak ng mga turista ay ang kabisera nitong Prague. Ang Prague ay isang buhay na lungsod na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa. Ito ang lugar na parang pinagsamang fairy tale, historical documentary at European travel vlog na may kasamang gastos na unti-unting kumakain sa iyong emergency fund. Dumadaloy sa gitna ng lungsod ang Vltava River na may habang humigit kumulang 430 kilometers. Itinayo ang Prague sa paligid ng ilog na ito. Makikita rito ang kombinasyon ng makasaysayang gusali at modernong istruktura. Makikita ang paikot-ikot na ilog, makakapal na puno, berdeng parke, tulay, simbahan at mga gusaling parang maingat na inilagay ng isang artist na ayaw ng pangit na anggulo. Parang painting ang Prague. Karamihan sa buhay at aktibidad sa Prague ay umiikot sa silangang bahagi ng ilog. Dito matatagpuan ang sikat na Old Town, mga pambansang museo, makasaysayang gusali at iba pang lugar na tiyak na pupunuin ang storage ng cellphone mo. Sa kanlurang bahagi naman matatagpuan ang maraming modernong opisina at residential area kung saan nakatira ang karamihan sa mga lokal. Ang Prague ay hinati sa iba't ibang distrito gaya ng Prague 1, Prague 2, Prague 5 at iba pa. Mabilis bumiyahe sa lungsod gamit ang metro. Sa loob lamang ng ilang minuto, kaya mo makarating sa iba't ibang bahagi ng Prague nang hindi kailangan magipagsiksikan na parang libreng ayuda ang pupuntahan. Madalas dumarating ang mga tren ng regular, kaya maayos at mabilis ang paggalaw ng mga pasahero. Hindi mo kailangang habulin ng tren. Abot kaya ang public transportation kumpara sa ibang sikat na European destination. Ang ginagamit nilang pera ay Czech korona. Ang isang metro ticket ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 koronas o nasa 60 pesos lamang sa pera natin. Marami ring gumagamit ng taxi sa Prague pero dito kailangan mo maging alerto dahil may ilang hindi opisyal o hindi affiliated na taxi na maniningil na parang binili mo pati sasakyan nila. May Uber at mga lehitimong traditional taxi company sa Czech Republic. Kadalasan mas malinaw at mas maasahan ang presyo ng mga ito. Pero kapag sumakay ka sa hindi kilalang taxi, lalo na mula sa airport papuntang city center, baka singiling ka ng hindi bababa sa 50 euros o 3,520 pesos para sa biyahe na nasa 15 kilometro lamang. Hindi ka naman ihahatid sa buwan pero ang presyo para may kasamang rocket fuel. Kaya naman bago sumakay, itanong at kumpirmahin ng presyo. Isa pang pinagmamalaking sistema ng Prague ang kanilang mga tram. Sa maraming European city, mahalagang bahagi ng public transportation ang tram. Sa Prague halos saan ka tumingin ay may tram tracks. Dahil sa lawak ng network nito, madaling makatawid mula sa ibang bahagi ng ilog patungo sa kabila. Maganda rin ito para sa maikling biyahe. Kilala ang Czech Republic sa mataas itong antas ng edukasyon. Tinatayang nasa 90% ng populasyon ang nakakatapos ng secondary education, habang nasa humigit kumulang 99% ang literacy rate. Ang pangunahing wika sa bansa ay Czech, na malapit ang relasyon sa wikang Slovak. Pero para sa mga English speaker, ang Czech ay tinuturing ng isa sa pinakamahirap matutunang wika. Hindi dahil galit sa foreigners. Talagang may pagka-hard mode lang ang grammar nila. Kapag nilibot mo ang Prague, mapapansin mong napakaganda at napaka-preserved ng mga gusali nito.
Para malaking bahagi ng lungsod ang nakaligtas sa matinding pagkawasak noong mga nagdaang digmaan sa Europe. Makikita sa mga kalye ang iba't ibang architectural style. Para kang naglalakad sa timeline ng kasaysayan. Isang kanto, medieval. Sa susunod na kanto, modern office. Sa pangatlo, coffee shop na ang presyo ng isang tasa ay para may kasamang libreng counseling. Maraming check ang may maputing balat at light-colored eyes. Isa itong resulta ng iba't ibang impluensya sa kanilang pinagmulan. Matapos bumagsak ang Austro-Hungarian Empire, nagsanib ang mga Czech at Slovak upang buuin ang bansang Czechoslovakia. Pero noong 1992, pinili ng Slovakia ang sariling landas. Noong January 1, 1993, mapayapang nahati ang Czechoslovakia sa Czech Republic at Slovakia. Walang malaking gulo, walang batuhan ng gamit sa labas ng bahay, walang Facebook status na single na ulit. Naghiwalay sila ng maayos. Makikita sa kanilang bandila ang pula, puti at asul. Noong una, puti at walang horizontal stripes lamang ito. Halos kawig ng bandila ng Poland. Kaya para hindi sila laging mapagkamalan, nilagyan ito ng asul na triangle sa kaliwang bahagi. Ang asul na bahagi ay inuugnay sa mga Slav at sa rehiyon ng Moravia. Ginamit ang disenyo ng Czechoslovakia at nanatiling pambansang simbolo ng Czech Republic matapos ang pag-iiwalay nila ng Slovakia. Ang mga kulay ay kumakatawan sa pagpapalagagaya ng katapatan, loyalty, justice at peace. Hindi kasama ang discount sa beer. Kahit malamang gusto itong idagdag ng ilang lokal. Kung sakali mapadpad ka sa Czech Republic, isa sa pinakamalakang dapat mong bantayan ay ang pagpapalit ng pera. Huwag kang basta-basta magpapalit ng Czech korona sa airport. Karaniwang mas mababa ang exchange rate sa airport kumpara sa ibang lugar. Kaya maaaring malaki ang mababawas sa pera mo bago ka pa man makarating sa hotel. At hindi lamang sa airport may ganitong problema. May ilang money exchange office sa Prague nag-advertise ng zero commission. Maganda pakinggan, pero zero commission nga, pangit naman ang exchange rate. Para kang sinabihang walang entrance fee, pero pagpasok mo may bayad ng upuan, hangin, ilaw at paghinga. Maging maingat din sa paggamit ng ATM. May ilang machine kabilang ang ilang ATM na pinapatakbo ng third-party companies na maaaring magbigay ng mababang exchange rate at magdagdag ng fees at komisyon. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari kang mawalan ng malaking porsyento ng perang i-withdraw mo. Hindi rin laging maasahan ang panahon sa Europe at kabilang dito ang Czech Republic. Kahit Hunyo, Hulyo at Agosto na pinakamainit na buwan sa Northern Hemisphere, maaari pa rin biglang umulan o lumamig. Maaraw sa umaga, maulap sa tanghali, umuulan sa hapon, sa gabi, iniisip mo na kung bakit hindi ka nagdala ng jacket. Kahit summer, makakakita ka ng mga lokal na naka-long sleeves at light jacket. Hindi dahil nagpapaporma silang pang winter catalog. Bigla lang talagang lumalamig at umuulan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming European ang nagbabakasyon sa Greece, Turkey at Spain kapag summer. Gusto nilang makakita ng araw na hindi nagtatago tuwing 5 minuto. Mas consistent ang init at sikat ng araw sa mga bansang iyon. Samantalang sa Czech Republic, ang summer minsan parang special guest lang. Dumating, kumaway, tapos bumatsi na. Isa sa mga pangunahing attraction sa Prague ang National Technical Museum na itinatag noong 1908. Ito ang pinakamalaking institusyon sa bansa na nakatuon sa pagreserba ng kasaysayan ng teknolohiya at industriya. Makikita rito mga vintage car, motorsiklo, bisikleta, eroplano, tren at ibang-ibang makinang minsan nagbago sa takbo ng mundo. Mayroon pa silang steam engine mula noong ika-19 na siglo. Isipin mo, buhay pang steam engine samantalang ilang brand new appliance, 1 taon pa lamang ay kailangan ng hampasin para gumana. Kung mahilig ka sa sasakyan, engineering, aviation, tren at technological history, sulit itong puntahan. Kung nagpaplanong magtrabaho o tumina sa Czech Republic, mahalagang malaman ang tungkol sa sahod. Ang minimum monthly income ay tinatayang nasa 19,000 Czech coronas.
o humigit kumulang 55,000 pesos. Samantala ang average gross monthly salary ay maaaring umabot sa humigit kumulang 40,000 coronas o nasa 116,000 pesos. Gross salary pa yan. May buwis, deductions, insurance, renta, pagkain, transportasyon, kuryente, tubig, internet at ang napakalagang budget para sa kape kapag napagod ka na sa buhay. Ang income tax ay maaaring nasa humigit kumulang 15% hanggang 23% depende sa sitwasyon. Ang ilang skilled professional ay maaaring mag-uwi hanggang 3,000 euros bawat buwan o nasa 210,000 pesos kada buwan. Magandang kita yan. Pero ang mataas na sahod ay hindi automatic na ibig sabihin luxury lifestyle. Minsan malaki nga ang pumapasok pero mas malaki rin ang nakapilang lumabas. Pero mas abot kaya ang Prague kumpara silang malalaking lungsod sa Western Europe. Pero hindi ibig sabihin mura na itong tirhan. Maaaring kainin ng renta ang malaking bahagi ng iyong buwanang kita, kaya kahit mukhang masaya at kalmado ang mga tao sa labas, hindi ibig sabihin wala silang iniisip na bayarin. Hindi lahat na nakangiti ay may ipon. Minsan nakangiti lang dahil wala ng ibang choice. Sa magandang bahagi naman, mataas ang kalidad ng healthcare system ng Czech Republic. Itinuturing itong isa sa mga maayos na healthcare system sa European Union. May mga state-run at private medical facility, hospital at 24/7 emergency department. May universal health coverage din sa pamamagitan ng mandatory National Health Insurance Program. Ang mga mamayan ay may health insurance card na maaari nilang gamitin sa mga doktor at pasilidad na bahagi ng sistema. Pero bukod sa healthcare, may isa pang kakaibang katangian ng bansa. Ang Czech Republic ay isa sa mga pinaka-secular o pinakakaunting reliyosong bansa sa Europe at maging sa buong mundo. Ipinakikita ng ilang pag-aaral na napakataas ng bilang ng kabataang Czech na hindi naniniwala sa Diyos o hindi kabilang sa anumang organisadong reliyon. Sa mga edad 16 hanggang 29, may mga pag-aaral na nagsasabing umaabot sa napakataas na porsyento ang hindi reliyoso. Mas mataas pa kasi sa ilang bansang gaya ng Estonia at Sweden. Sa kabuuang populasyon, malaking bahagi ang nagsasabing wala silang paniniwala sa anumang Diyos. Mayroon ding malaking porsyento na pinipiling huwag sabihin sa publiko ang kanilang paniniwala at ayaw magipagdiskusyon tungkol sa reliyon. Sa mga reliyoso naman, karamihan ay Christian o Catholic. Noong panahon ng Soviet influence at communist government, ang mga reliyosong paniniwala at mga gawain na hindi hinihikayat, nililimitahan at sa ilang pagkakataon ay pinipigilan. Sa paglipas ng panahon, nasanay ang maraming tao na mamuhay ng hindi sentro ang reliyon sa kanilang araw-araw na buhay. Naipasa ang ganitong pananaw sa sumunod ng mga henerasyon. Kaya ngayon, maraming Czech ang mas pinipiling ibase ang kanilang pamumuhay sa personal freedom, secular values, education, science at sariling pananaw. Hindi ibig sabihin na wala silang moralidad. Hindi rin ibig sabihin na puro beer at party lang kanilang iniisip. Ibig sabihin lamang, hindi gaanong malakas ang impluwensya ng reliyon sa kanilang lipunan, politika at personal na desisyon kumpara sa ibang bansa. At dahil hindi reliyon ang pangunahing pundasyon ng kanilang pagkakilanlan, mahirap silang impluwensyahan gamit ang pananakot na nakabase lamang sa pananampalataya. Maganda ang Czech Republic, maayos ang public transportation, mataas ang kalidad ng edukasyon at healthcare, pero tulad ng ibang bansa, hindi ito perpektong paraiso. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, i-follow at mag-subscribe. Shout out Shailaren Borja from Zimbabwe, J. Paul Aldama, Miles Agustin ng Malaysia, Eliseo de la Peña from Nara, Palawan, Kabarber Selmo Vlog from Tondo, Manila, Joylyn Mandawe from Kuwait, Jester Gigolo from Kulasi, Antique, Limwel Aquino from Pampanga, Annalyn Reyes ng Hong Kong at kay Alan Prieto from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.